The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The mother of Jesus and his brothers came to Jesus, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." Jesus said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay magkakapamilya. Bagamat tayo ay nanggaling sa iba't ibang pamilya, meron tayong kanya-kanyang nanay at tatay, sa tuwing tayo ay dumadalo ng misa tulad nito, o kaya pumupunta sa simbahan, ang tawag natin at ang turing natin sa isa't isa ay brothers and sisters in Christ. Sapagkat yun naman ang totoo, tayong lahat po ay nanggaling sa Diyos. Tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Subalit, alam po natin ang isang pamilya ay tunay na nabubuo kapag sila ay nagkakaisa ang puso. May isang isip at puso patungo sa Diyos. Yun ang ideal ng sambayanan ng Diyos. Magkakaisa ng isip at puso. Higit sa lahat, tayo ay nagkakaisa ng puso. Paano nagkakaisa ang puso natin? Pinag-iisa ito ng salita ng Diyos. Kung ano yung ating napakikinggan, pinagninilayan, isinasa puso. At ang lahat ng ating isinasa puso, mas madaling maisabuhay. Sapagkat tinatanggap mo ng buong buo. Kapag tinanggap natin ng buong buo ang turo ni Kristo, mas nagiging kawangis natin siya. Hindi nga po ba bilang isang pamilya, magkakamuka ang mga magkakapamilya. Magkakamuka ang kanilang mga itsura, ang kanilang pagsasalita, ang kanilang paggalaw. Merong pagkakaisa, may wangis ng Diyos. Nagiging makatotohanan yan kapag tayo po unang-una ay marunong makinig. Sapagkat sa pakikinig po natin, naiintindihan ang turo ng Diyos. Kaya nga malaking bahagi o importanteng bahagi ng misa ay ang bahagi ng liturhiya ng salita. Kaninong salita ang ating pinakikinggan at kaninong salita ang ating pinagninilayan? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga po, sa tuwing ito'y pinapahayag sa misa, tayo'y tumatayo, tayo'y nagbibigay galang. Bakit? Sapagkat hindi lamang ito salita ng tao, ito'y salita ng Diyos. Salita ng Diyos na nilimbag, na isulat, kaya nga meron tayong Biblia, upang sa ganun, huwag makalimutan ng tao ang lahat ng bili ng Diyos. Sapagkat ang bili ng Diyos ay mahalaga, upang tayong lahat ay magtamo ng kaligtasan. Mahalaga para sa ating mga anak ng Diyos, upang tayo'y makapamuhay ng may kabanalan. Kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, mahirap nating maunawaan ang kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Mahirap nating maisabuhay ang gawin ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi sa atin ni Kristo sa Ebanghelyong ating binasa sa araw na ito, nung tinanong siya, sino ba talaga ang iyong mga magulang, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid? At malinaw na sabi ni Kristo, ang itinuturing kong kapatid ay yung marunong makinig. Anong klaseng pakikinig? Sabi ni G.K. Chesterton, there is a difference between hearing
and listening. Ano ang pagkakaiba? Hearing is mechanical. Tayo pong lahat ay nakakapakinig. Bakit? Sapagkat meron tayong dalawang tenga. Yung dalawang tenga, yan po ang sumasagap ng tunog na ating napapakinggan. Dahil kayo may dalawang tenga, kahit ayaw nyo akong pakinggan, napapakinggan nyo pa rin ako. Bakit? Malinaw, malakas ang aking boses dahil sa mikropono. Subalit, maraming Kristiyano nagsisimba, napapakinggan lang ang tinig ng pari, ang salita ng Diyos. Anong problema doon when we just hear the Word of God? Kadalasan, pumapasok sa kanan, lumalabas din agad sa kaliwa. Kaya nga pagkatapos magsimba, hindi na alam kung anong gagawin. Nalimutan na ang lahat ng ipinagbili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Bakit? Pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, upang tayo'y lubusang maging pamilya ng Diyos, huwag lang natin gamitin ang dalawa nating tenga. Sapagkat ang pinakamahalaga ay yung ikatlo. Ano po yung ikatlong tenga? Pagsamahin natin ang ating kanan na tenga at ang ating kaliwang tenga, ito po ang ikatlo. Ang ikatlong tenga, ang pinakamahalagang dapat nating paganahin sa ating pakikinig. Sapagkat kapag pinagana natin ang ikatlong tenga, ang ating puso, ang pakikinig natin ay may pangunawa. Pag naunawaan natin, napagnilaya natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, mas atin po itong maisa sa buhay bilang mga Kristiyano. Ito yung dahilan kung bakit ang dami-daming Katoliko na Kristiyano dito sa ating bansa, pero talamak naman ang graft and corruption. Ito ang dahilan kung bakit napakadaming nagsisimba tuwing araw ng linggo, nagpupunta dito sa Basilica Minore ng Our Lady of Manaoag, subalit marami pa ring mga Katoliko ang hindi alam ang gagawin sa kanilang pananampalataya. Hindi alam at nauunawaan ang kahalagahan ng mga sakramento. Bakit? Sapagkat hindi tayo marunong makinig. Ano ang turo sa atin ni Inang Maria? Sana sa ating pagdidebosyon kay Inang Maria ng Manaoag, ituro din niya sa atin ang tamang pakikinig. Yung kanyang pakikinig na hindi lang gamit ang dalawang tenga, kundi gamit ang kanyang puso. She pondered everything in her heart. And that's why it was very easy for Mary to say her fiat to the Lord. Why? Because she understood that God is Almighty. Na walang sasabihin ng Diyos na hindi maaaring mangyari. Bakit? Sapagkat siya'y makapangyarihan. Lahat ng naisin ng Diyos, matutupad, magagawa. Kaya nga hindi nagdalawang isip si Maria sa kanyang pagsabi ng oo sa plano ng Diyos, sapagkat siya'y naniniwala. Itinanim niya sa kanyang mga puso ang kanyang mga napakinggan. At dahil labis niya itong naunawaan, hindi mahirap para sa kanya ang sumunod sa turo at sa utos ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang isang bagay na itinuturo sa atin ni Inang Maria sa araw na ito upang tayo'y tunay na maging kapamilya ni Kristo. Matuto tayong makinig gamit ang ating puso. At kapag naunawaan natin ang salita ng Diyos, atin po itong pagsumikapang isabuhay sa araw-araw, sa tulong at sa halimbawa ni Inang Maria. Amen.